natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako... Okay, good afternoon. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunya na daw ning Martes, petsa, ano nga yan, 15 kang bulan ning Hulyo 2025. Kumusta ka mo mga tugang? Kasuhapon, dahil po ang sa indong lingkod na nakapagprograma, dahil po kaming management committee meeting o MANCOM, management committee meeting, kung saan ang sa indong lingkod mga tugang ay nagre-representar kang UST Legazpi, kasi ako po ang Director of Campus Ministry at the same time chaplain. So nagsimula po kasi kami ng meeting ng umaga, kaya hindi na po ako nakahabol. Natapos kami mga mga 1:30 na po, So but anyway, just the same, ang ngunyan actually meron naman kaming presentation of the year-end report, pero nagpaaram na nga ni Tabi ako, sabi ko sa inyo na tuwing alauna hanggang 2:00, dahil talaga ako pwedeng makapag-attend ng meeting kasi may appointment talaga, previous appointment ako, regular appointment sa DCGB, may radio program. Kaya sa kuya pong inahagad sa Indo ning apology, paumanhin. Kada ako nakapag-record nga ni kasusarot na una ko kasi matatapos alas 12, pero may time pa sabi ko. Pero natapos kami 1:30. But just the same, natapos bang kita giraray sa tuyang programa. Anyway, so pwede po kamo magduman sa Facebook din do. Kung ikaw ka mong Facebook baga, magduman ka mo sa indong Facebook, hanapon tabi nindo sa DCGB News Online, and then i-like tabi nindo ito, then i-share. Parang so mga amigo nindo sa Facebook, makadangugman ako, makamati at makanood manggiraray sa satuyang mga pag-uurulayan ngunya na hapon, ngunya na Martes, petsa 15 kang bulan ng Hulyo 2025. Kaya pagkatapos kani mga tugang pagprograma ko, kaya nakasutana pa ako, diretso na po ako, madiretso po ako, giraray ko sa meeting o sa presentation of the year-end report. Actually, po yan, mula July 15 hanggang July 17. Tulong aldaw po yon, reporting, presentation of the whole year report. So kami na katoka sa July 17 pa ng aga, magre-report po, So yes, yan po, siyempre reporting talaga yan. Kaya medyo nahahati ang sakuyang oras, kasi medyo talagang aral daw din ang satuyang programa sa radyo, pero busy-busy rin po ang sendong lingkod sa University of Santo Tomas Legazpi. Kahit na nga dahil pa nagpupuon ang klase, kami po nagpupuon na magtrabaho kasi mayroon mga operation planning, strategic planning, mga planning, So parang matawaan po ang mga mag-aadal sa UST ng magayon na edukasyon. And by the way, padagos pa po ang enrollment digdi sa UST. Kaya kung kamo mga nagdadaog na gusto mag-adal sa UST, padagos pa po, we still accept enrollees, so kasi elementary, high school, college, yun po, pwede po kayo. Pwede pa po mag-enroll, So siguro maghapot po kamo sa guidance and testing. Maghapot po kamo duman, parang aramon talaga ang mga detalye, kasi de akong detalye, So ini mga tugang, anyway, pangapudal lang gusto kong iparam na padagos manggiraray ang enrollment, so mga dahil pa nakapag-enroll sa UST Legazpi. Yan. So mga tugang, sa tuwing pag-urulayan, siyempre, tayo may paghuhugutan,
ay ang salita ng Diyos. Ano? Kasi magayon mga tugang ang salita ng Diyos. O kaya sa araw na ito ng July 15, magayunon ang mensahe ning kagurangnan para sa tuya. Ano? At may nabasa din po ako kanina na magayunon na pag-urulayan iniho. Sabi nga ni Digdiho, ito bagang sinasabi, bakit tayo sinasabi ito bagang ano yun, no? May mo na bakit nawara? Kasi bagong ano ko na nga ini, bakit nawara siya o sa sandali hanapin ko girare so sa kuya nga ano ini igwa magay nitong kuya na bakit nawara pa hinahanap ko biglang nawara kaya dapat talaga para hindi mawara kung ano na i-share mo na tulos magayon ito hanapin ko mga tugang magayon itong shinare ni Father Bobby kanina magayon inita bakit umaalis bakit tayo umaalis yun sa kunyari sa ministry yun bakit tayo umaalis bakit hindi ko makuha yung kanyang kasi bago yaw na ito bakit naano ko na nga ni ito nabasa ko na nga ni pagkatapos biglang nawara saan na ito hanapin ko giraray kasi magayon ito nga lang bakit nawara yan ang minsan talaga sa yung dapat talaga ano mo na yan either kopyahin mo na or anyway sige balikan na lang natin yan kasi biglang nawala hanapin ko pa pag nag-break tayo kasi na ano ko na yan nahanap ko na tapos biglang nawawala yan anong gagawin mo father pag nawawala di ano mo na nga niyan na ano ito i tag mo na talaga okay but anyway ang magay na mensahe ni kagurangan sa aldaw na iniho hali sa Ebanghelyo ni San Mateo kabanata 11 talata 20 hanggang 24 at sinimulang tuligsain ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng karamihan sa kanyang mga himala. Yun, parang sinabi na, para ba si Jesus nanunumbat, So, alam mo, marami si Jesus na ginawang himala sa mga lugar sapagat hindi sila nagpapanibagong buhay. So, actually, may ano yan may tinatawag na kapalit. Yung kapalit ng kabutihan ay ang pagpapanibagong buhay. Kaya sinabi ni Jesus tuloy, sawing palad kayong mga bayan ng Corazin at Bethsaida, kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang naganap sa piling ninyo, matagal na sana silang nagsisi ng abo at sako. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas magiging magaan pa sasapitin ng Tiro at Sidon sa araw ng paghukom kaysa sa inyo. At ikaw naman, Kapernaum, itataas ka ba sa langit? Hindi. Itatapon ka sa kaharian ng mga patay. Grabe Sapagat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang naganap sa iyo, nananatili pasanas ngayon ang Sodom. Kaya sinabi ko sa inyo, mas magiging magaan pa na sasapitin ng lupain ng Sodom at sa araw ng paghuhukom kaysa sa inyo. Ito po mga tugang ang aral ni Kristo mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 11, talata 20 hanggang 24. Yung sinasabi dito, sawing palad kayo mga bayan ng Corazin, Bethsaida, yun. At kung sa Tiro at Sidon nangyari, ang mga himalang naganap sa piling ninyo, matagal na silang nagsisi. So yun, sinasabi pala ng Panginoon dito. Ang mga himalang ginawa ni Jesus ay hindi lamang parang ma-entertain ang mga tao. Kasi minsan akala natin mga milagro para pag-entertain. Hindi po yun. Mayroon pong talagang purpose yun. Ang purpose na yan ay parang magkaroon sila ng pagbabago o pagbabalik loob sa Diyos. Kaya sabi nga, pagsisisi.
Yan, 'di ba? Yan ang napakahalaga. Ang mas malalim na dahilan ay makita nila ang pangangailangan na magsisi sa kanilang kasalanan at magbagong buhay. Yan naman talaga ang pinakamahalaga doon. Ngunit, ano ang nangyari? Hindi ito nangyari sa Corazon at Bethsaida. Ano? Sa kabila ng kabutihan na ipinakita ni Jesus, ano ang kanilang isinukli? Parang ignorance, ano lang, kaya kinalimutan, inignore. Ano? Kaya naroon ang kalungkutan na pananalita ng Panginoon. Sayang sa pagkakataon na dumating na ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, subalit hindi nila siya nakilala. Yan ang importante sa buhay natin. Habang tayo nabubuhay mga kaibigan, maganda na ating makilala ang kilos ng Diyos sa ating buhay. Yan naman talagang mahalaga eh. Minsan kasi akala natin kagagawan lang natin yun. Hindi, alam mo, nandun din ang pagkilos ng Diyos eh. Dapat makita natin ang mga pagkakataon na dumarating din ang pagkikilos ng Diyos. Kaya nalungkot si Jesus na pagkatapos na siyang gumawa ng maraming milagro, ay parang binaliwala lang nila. Ano? Kasi sinasabi nga nila, hindi ba, ang pinakamasakit daw ay yung mga walang utang na loob. Mga tinatawag natin ingratang tao. Ano, napakalungkot talaga yan. Hindi si Jesus kinilala. Yun. So, para ba sinasabi, nakilala nila o nalaman nila ang mga milagro, pero hindi nila nakilala yung gumawa ng milagro. Yan. Kaya dumating ang pinakahintay ni Mesiyas sa loob na mahigit na 500 taon, subalit hindi nila pinansin. Yun ang, alam mo, sa pinakamasakit sa tao, yung tinatawag na I am ignored. Yun, di ba? Kaya wala sa atin mga tugang ang gustong makalimutan. Kaya may mga tao nga, kahit buhay pa, nagagawa ng rebolto eh. Ano? Naglalagay na ng rebolto. Parang ayaw nilang makalimutan. Ano? So yun. Ito pa, hindi pa pinansin si Jesus. Para ba sinasabi, kumakatok sa ang Diyos sa kanilang mga puso, subalit nanatiling matigas ang kanilang kalooban. Ano? Yan po yung napakagandang mensahe sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Ano? Sa ating buhay, nararanasan ba natin ang pagdating ng Panginoon? Ay yung tinatawag natin pagkilos ng Panginoon sa ating buhay? Yun, ang tanong, ano naman ang ating sagot? Yan. Kaya ito maganda pag-uusapan natin. Ang Diyos po ay talagang buhay na buhay sa ating buhay. Nga lang, hindi po natin napapansin at ayaw natin sigurong kilalanin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ayan, mga tugang, ano? So maganda na, yan ang pag-usapan natin. Ano? Napapansin ba natin ang pagkilos? Ano ba ang ating simbag o tugon? Ano? Sa mga ibinibigay sa atin ng Diyos. At least sana marunong naman tayo magpasalamat. Ano? Pasalamat lagi sa Diyos. Alam mo, ang taong laging nagpapasalamat ay taong palaging masayahin. Pero yung taong hindi nagpapasalamat, yung taong yan ay palaging reklamo ng reklamo. So hindi mo siya mapapasaya. Ano? Pero yung taong palagi, ay salamat sa Diyos, buhay pa ako. Ay salamat sa Diyos na pagtagumpayan ko naman ang problema ko. Ay salamat sa Diyos. Yun ang importante. Kaya araw-araw, nandyan po ang pagkilos ng Diyos sa atin. O kaninang umaga, nagising po tayo. Di ba? O nang nagising ka, ano ba, sasabihin mo, hindi, nagising ako kasi magaling ako. O nagising ako kasi talagang malusog ako. Talaga? O nagising ka dahil sa ginising ka ng Diyos? Ay may mga hindi na nagising kaninang umaga. Natuluyan na. O, para ba, alam mo, ang pinakamahalaga, huwag mawala ang utang na loob natin sa Diyos. Kaya mga bagay-bagay na yan, na nakikita natin, ay lalong-lalo na makapagpalapit sa atin sa Diyos. Hindi makapagpalayo sa Diyos.
Kasi minsan nangyayari, kayamanan, mayaman ka. Sasabihin mo, ay, hindi ko kailangan ng Diyos. Ang kailangan ko, pera. O, sige nga, may pera ka, pero patay ka na. O, anong mangyayari? Wala. Kaya kailangan talaga natin ng Diyos. Ano? Anyway, sa pagbabalik, papalawigin pa natin ang pag-aaral nito, ano? Basta sana mahalaga ito, ang tanong ni Father Boots sa araw na ito. Nakikilala ba natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay? Yan po ang importante. Ano? O kaninang pagkagising natin, kaninang umaga, o pagkagising at pumasok na tayo sa eskwela, pumasok tayo sa ganun, nakikilala ba natin ang pagkilos ng Diyos? Sabi nga may mga bagay na, alam mo, mayroon ako na-record ko po ito Yung one time na sinasabi na dapat tayo palagi daw ay magpasalamat. Kasi may mga bagay na matutunan tayo. Kaya never blame your people in life. The good people give you happiness. The bad people give you experiences. And the worst people give you lessons. Yan, tandaan mo mga tugang. And the best people, tandaan po natin, give you memories. Yan, magayon ha. Anyway, babalik si Father Boots pagkatas ng mga pagirumdum. Ang oras tabi ngunyan, 19 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombas, COP. At sa binasa nating Ebanghelyo kanina, nagpapaalala sa atin na sana marunong din tayong tumingin o magpansin ng pagkilos ng Diyos. Importante mga tugang yan Alam mo, sinabi nga dito, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng karamihang kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tuminalikod sa kanilang mga kasalanan. Alam mo mga tugang, sabi nga, pag ginawa ka ng kabutihan, dapat patuloy kang makakilala din ng kabutihan. Sabi ang Corazin, Bethsaida, Capernaum, ito po ay tatlong bayan na mauunlad. Dahil sila'y maunlad, masabi natin na, ay, hindi na natin kailangan ng Diyos. Ang kailangan natin ay ang talino natin, ang kapangyarihan natin, ang ating mga abilidad, hindi kailangan ng Diyos. Minsan ganoon ang tingin ng mga ibang tao, nakakalimutan na nila. Sabi nga, they only recognize the gifts but they do not recognize the giver. Yan ang problema mga tugang. Kasi yan talaga may mga taong gano'n sinatawag natin ingrata. Walang utang na loob. Pagkatapos mo nga, sabi nga, natulungan, ni hi, ni hello, ni pasalamat, wala lang.
Ano, para bang sinasabi, entitled pa sila. Kasi Father, obligado mo yan. O, pero sa akin, nangyari naman na, mayroon, siyempre, may mga, hindi naman sa pagmamalaki po, marami na po ako natulungan. Ano, hindi naman ako talaga nanunumbat. Ano, na, siyempre, dapat, magpasalamat ka man lang. May mga hindi marunong magpasalamat eh. Ano? Hindi talaga marunong magpasalamat. No, they just take advantage of your generosity, they take advantage of your kindness, they take advantage. Ano? Talaga masakit po 'yan. Kahit si Jesus nasaktan din eh. Tao ba si Jesus? Nasaktan din si Jesus ng ginawa niya ng maraming himala at maraming mga parang pinahalagan ni Jesus itong 3 bayan na to, pagkatapos hindi man lang siya pinahalagan. Paano tayo magpapahalaga sa Diyos o pagpapahalaga kay Jesus? Ito po ay ang pagsasabuhay ng maayos. Ano? Anong ibig kong sabihin pag sasabuhay ng maayos? Ang ibig kong sabihin, mga tugang, na tayo ay magbagong buhay. Sabi nga, we live a goodly life o godly life. Tamang ganun, ano? So yun po yung nangyari. Dahil po sila ay very progressive, maunlad na maunlad, yun, nakakalimutan nila ang Diyos eh. Kaya minsan sabi nga, alam mo Father, kaya minsan nagpapadala ang Diyos ng mga kalamidad. Nagpapaalala na ikaw tao, wala kang kapangyarihan sa mundo. Wala, gamitin mo ang mga ibinigay ng Diyos sa tamang paraan at sa tamang layunin na purpose. Alam mo, minsan, kahit tingnan natin, ang earthquake. Sino ba hanggang ngayon, sino ba nakapag-control ng earthquake? Hanggang ngayon, sa sakit. Although sabi na-control na natin yung COVID-19, pero hanggang ngayon may COVID-19 pa rin, di ba? Nandiyan naman talaga yan eh. Sabi, may COVID na naman daw nga. Kaya nga pagpunta ko doon sa isang ospital, Father, magmas po kayo kasi may mga na-confine ng dyan. Kaya nga, wala talaga. Itong cancer na yan. Kasi ibig sabihin, ang tao kasi ay hindi naman mas matalino kaysa sa Diyos. Ay ang problema, sasabihin natin, ang tao mas matalino sa Diyos. Yan ang problema sa atin. Kaya dito sa Ebanghelyo, makikita natin yung Corazin, yung Bethsaida, yung Capernaum, ito ay 3 lungsod o syudad o bayan na kung saan masasabi natin very progressive. Talagang kasi nandoon ang center of commerce. May mga pera sila. Pero totoo, hindi naman talaga lahat mabibili ng pera. Hindi talaga, kulang pa rin kulang pa rin sa pera. Alam ko yan kasi nagtrabaho po ako sa ospital. May mga mayaman na mayaman, pero nangangailangan pa rin ng pera pambayad sa ospital. Kaya nga, humihingi pa. Mayaman na mayaman, sabi ko, bakit ito? Humihingi pa ng pera doon kunyari sa DSWD o sa mga ganito, pat humihingi pa ng ganyan. Pero alam mo, nangangahulugan kasi, kahit may pera ka, kulang pa rin ang pera mo pang paggamot. Tama? Yan ang importante mga tugang na akala kasi natin dahil ikaw mayaman na, hindi mo na kailangan. No. Kailangan natin. No one is, sabi naman, sabi, I do not need. No, we need. Yun ang nangyari mga tugang. Kaya doon sa Corazin, Bethsaida at Capernaum, ito po ay bayan na kung saan talagang maunlad sila. Tandaan po natin na si Pedro ay naninirahan din sa Bethsaida, O si Felipe, at doon din pinagaling ni Jesus ang bulag na pinarami ng tinapay at isa sa 5,000 mga tao doon sa may Capernaum, At sinimulan ni Jesus ang kanyang mga gawain pag-mission sa Capernaum. Kaya doon sa Capernaum, makikita mo doon the hometown of Jesus kasi si Jesus madalas nandoon. Nga lang, ang problema, ito po yun. Matitigas ang ulo ng mga tao roon at ayaw nilang
makinig kay Jesus sa kabila ng lahat ng kababalagan na kanilang nasaksihan. Ano? Kaya nga, ito po, hindi maitatago kay Jesus na naihambing sila sa sa isang lugar na hindi mga Hudyo yun. Mga pagano po yun. Tolerable po yun kasi mga pagano. Tiro at Sidon, mga paganong lugar po yun. At sa Sodom, na mayayabang at matitigas din ang ulo ng mga tao. Pero sabi nga nila, totoong nakakalungkot sapagkat naging manhid. Yan ang pinakamasakit talaga. Pag ang tao naging manhid na ang kanyang puso sa kabutihan, ay talagang delikado na po yan. Kaya isang aral na mababasa natin at mapatututunan natin ay ito. Sana po, huwag tayong maging manhid. Alam mo ang doon huwag tayong maging matigas ang ulo. So yan mga tugang. Kaya sana may natutunan tayo doon sa Ebanghelyo ng Panginoon. Maganda talaga yan. Maganda talaga natin na pag-isipan na masabi nga, makinig tayo. Makinig tayo kay Jesus sapagkat inaanyayahan tayo ni Jesus na mabuhay ng maayos. Yan naman talaga Kasi gusto niya na tayo ay maligtas, hindi mapahamak. So anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga pagirumdom. Ang oras sabi ko niyan ay 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Kumbasi OP at kaninang ating napakinggan ang Ebanghelyo sa araw nito na nagpapaalala sa atin na
Huwag naman tayong maging taong manhid, na sa kabila ng mga ginawang kabutihan sa atin ng tao, marunong tayo magpasalamat. At isa sa mga gawain pasasalamat ay ang pagsasaayos ng buhay. Pagpapaganda, di ba? Tinulungan ka na nga, di ba? So sana, pagandahin mo ng buhay mo. Oh, yun. Halimbawa, tinulungan ka na, nakapag-aral ka na nga. So tulungan mo na, tinulungan ka makapag-aral. Tulungan mo naman ang buhay mo para makatulong. So yun. Ngayon sa katlong bahagi ng ating programa, gusto ko pong bigyan daan ito po. May tanong po kasi dito Bakit nawawala ang ibang mga tao sa simbahan sa paglilingkod sa simbahan? Kung tawagin, bakit nawala sa ministry? Yan. Napansin mo ba? O yan, may mga napapansin siguro tayo. Kaya ito po, yung mga nagdadawg sa radyo na sabi natin na yun na nga very active sa simbahan pagkatapos nawala na. Bakit? Ano ba nangyari? Yan. May mga dati tayong kasama sa ministry, maging pare, maging madre, maging laiko, talagang sabi nga, mga kapatid na dati laging present, araw-araw yan, punong-puno ng sigasig at pananampalataya. Sila ang unang mga dumarating sa simbahan. Sila po ay nagbo-volunteer, sa mga gawain sa simbahan, laging excited kapag may gawain, sabi niya, pero ito po ang nangyari, una nga, nagbo-volunteer, laging excited kapag may gawain, pati kapag group, sabi nga sa core group, maliwanag, sa core group, talagang ituturo sa gospel, excited, pero ngayon, ano nangyari? Tahimik na, minsan wala na, hindi na natin nakikita, para bang umalis na ba, nawala na sa ating gawain simbahan. Hindi naman bigla ang pag-alis nila, wala naman isang malaking goodbye. Ang nangyari, unti-unting dati lingguhan, naging paminsan-minsan, tapos tuluyan ang nawala. Yan. May mga talagang tagapaglingkod sa simbahan, ganon. Ano ba nangyari? Tanong ni San Pablo Apostol sa mga taga-Galatia, you were running a good race. Who cut in on you? Yun. Ayon pa sa Galatians chapter 5 verse 7. Para di ba dati talagang masigasig ka sa simbahan, talagang naglilingkod ka sa simbahan, pagkatapos nawala ng gana, wala na talagang nawala. Parang sinabi ni San Pablo, ang ganda ng simula mo, pero anong nangyari? Sino ang humadlang sa iyo? Ano ang naghaharang sa landas mo? Yun. Siguro maganda rin pag-usapan niyan. Lalo sa panahon na may mga talagang very active sa simbahan, pero ngayon, parang nawala na. At napaisip tayo, bakit nga ba? Bakit may mga kapatid na sa pananampalataya na nawala sa paglilingkod sa simbahan? Ano pa ang dahilan? At mas mahalaga pa, paano natin ito maiiwasan? Yan. May mga kasagutan, masabi nila, may mga napagod, pero walang nakapansin. Iba sila sabi, alam mo si Jesus nga sa Ebanghelyo kanina na binasa natin, na kahit na nga siya ay hindi napansin, talagang napagod din si Kristo. Kaya nga, parang, hindi naman talaga nagsumbat si Jesus. Parang sinumbatan yung Corazon, Bethsaida at Capernaum, yung tatlong bayan na yun. Hindi siya napansin. Yun. Pero alam mo, tumigil ba si Jesus na hindi siya napansin doon sa Corazon, Bethsaida at Capernaum? Hindi na, patuloy pa rin siya gumawa. Nga lang, siyempre, masakit din. May mga napagod, pero walang nakapansin. May mga nasaktan, pero walang nagtanong. Mga tanong natin sa naglilingkod sa simbahan. Kaya kung kayo po ay naglilingkod sa simbahan, na dati masipag kayo talaga, nagbo-volunteer pa,
Pero yun nga, napagod pero walang nakapansin, nasaktan, walang nagtanong. May mga pinanghinaan ng loob pero walang tumulong buhatin. Yan ang problema pala sa atin, ano? May mga nalito sa direksyon pero walang gumabay. Yun ang mga mga sitwasyon o kasagutan sa nangyayari sa atin. Ano? Tulad si Kristo. Ano? Doon sa Kapernaum. Oh, nakita ni Kristo talaga yung nangyari doon, di ba? Oh, talagang nakakalungkot. Sabi nga, totoong nakakalungkot na manhid sila sa kagandahang loob ng Diyos. Yun siguro. Kaya tayo mga taong sa simbahan, dapat marunong din tayo mag-appreciate human nature baga. Importante mga tugang yan. Kasi may mga kapatid tayo na mga leader sa simbahan na napagod. Pero wala man lang nakapansin. Ano? Para bang yun, may mga nasaktan pero wala naman nagtanong. Ano? May mga pinanghinaan ng loob pero wala namang tumulong buhatin. May mga nalito sa direksyon pero wala namang gumabay. Madalas, hindi malalaking tukso agad ang gamit ng kaaway. Kadalasan, sa maliit na bagay siya ay nagsisimula. Yan, mga simpleng kompromiso, tila walang kwentang kasalanan, at tahimik na paglayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga umaalis din tayo no, sa nangyayari yan. Hindi halata sa simula. Paunti-unti lang, unti-unting naglalamig. Ano? Tapos nawawala na sa pagsisimba, maglilingkod. Ano? Paunti-unti, unti-unting pag-iwas, unti-unting pagkalayo o paglalayo, hanggang sa isang araw, hindi na natin malayan, wala na tayo sa dating apoy. Yun. Kaya nga, mas maganda pa rin talaga. Patuloy ang apoy. Let the fire keep burning. Mahalaga po yan. Ano? Mahalaga po kasi may mga, may napapansin ba kayo sa inyo na dati yung kasama ninyo masigasig talaga sa simbahan. Pero ngayon, wala na. Ano? Bakit? Ano nangyari? Yan. Kaya bilang isang pamilya sa simbahan, mahalaga po ito. Kailangan natin magkumustahan. Yan, alam mo, yan ang problema minsan sa parokya. Nagsimba ka nga, pero pala kang kapiling, ano? Kaya nga mas maganda, di ba? Magkapiling tayo. Ano? Pag sa simbahan. Pero Father, paano naman magkukumusta sa simbahan na, di ba, pagpasok mo sa simbahan, dapat tahimik tayo. Walang usapan sa simbahan. Kasi pag nasa simbahan ka, tahimik ka lang dapat. O pwede naman sa labas kayo. Magkumustahan. Ano? Kasi bawal sa simbahan mag-usap-usap. Paano kami magkukumustahan? So pwede pa kaya may tinatawag natin social hall sa parokya. Alam mo sa Amerika, ginagawa po ng kadalasan ng mga Mexican yan. Pagkatapos ng misa, hindi sila agad umuwi. Nandun sila sa social hall. Nagkukwentuhan, nagkukumustahan. Kaya at least naiwasan yung mga sinatawag nawawala sa simbahan. Kasi nga, they take care of each other. May alam ako, isang sekta, yung pastor nila, na pag hindi na si Brad, si kapatid na hindi na nagsasamba, pupuntahan siya sa bahay. Kukumustahin, kumusta? Namimiss ka na ni Lord. Yung ganun. Alam mo, importante yun. Sa atin, sa simbahan, siguro kailangan talaga natin magkumustahan. Magdamayan. Mahalaga din po yun eh. At alalahanin ang mga nawala. Hindi tayo yun. Ay, total, napakarami na pa naman ng Katoliko. Hayaan mo na yan. Kung maglipat sila sa ibang sekta, hayaan mo na yan. Hindi po ganun Kaya mahalaga, paano ito maiwasan, mga tugang, sa mga taong talagang masigasig sa simbahan, pero ngayon, wala na. Wala nang, sabi nga, apoy. Wala nang apoy.
na wala ng apoy. Oh, kasi unti-unti nang nawala sila sa simbahan. Bakit? Kasi ito nga, nang napapagod siya, wala man lang nakapansin. May nasaktan siya, wala man lang nagtanong. May mga pinaghinaan ng loob, wala namang magbuhat ng atulungan man siya. May mga nalito sa direksyon, pero walang gumabay. Wala, yan ang importante sa buhay natin. Accompaniment. Kaya makikita natin, si Jesus nang nabubuhay pa dito sa lupa, inaccompany niya yung kanyang mga alagad. Hindi niya pinabayaan. Ano? Kahit na nga si Judas Iscariote, pinabayaan ba siya ni Jesus? Hindi. Ano? Talagang ibinigay pa rin ni Jesus. Kaya wala. Kaya sabi ni Jesus kay Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa. Yan naman talaga yung mahalaga sa simbahan. Mag-alagaan tayo. Alagaan natin na huwag mawala ang isa sa mga kapananampalataya. Ano? Kasi ang isang kapananampalataya ay may halaga. Ano? Yan. Kaya mahalaga po yun. Kaya mahalaga magkumustahan tayo, magdamayan tayo, at alalahanin ang mga nawala. Hindi lang para ibalik sila, kundi pigilan din ang iba pang halos na ngayon nagpaplanong umalis sa atin simbahan o sa grupo. Halimbawa, yun. Kasi nga, ang nangyayari sa atin, nagiging Father, professional. Pero nakakalimutan natin po ang relational. And ibabalik muli si Father Butch pagkatapos ka nga pag-irumdom. Ang oras tabi niya, 44 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo.
Okay, good afternoon, Giraray sa Indogabos sa nagantabay kang programa Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. At gusto ko pong batiin ang ating mga nanonood dito. Of course, nakita ko ang aking kapatid na si Hill at saka si Lulu Nava nanonood sa atin at si Christian Abrera. Yan. Anyway, ang pinag-usapan po natin na yung mga dating very active sa simbahan, pagkatapos ngayon nagiging, sabi natin, nawala na siyang gana o sabi natin na nawala na. Ano? So ito po, gawan natin ng paraan. Ano? Yun, wag na sila bumitaw. Ano? Kaya hindi lang para sila makabalik, kundi para pigilan din ang ibang mga kapatid natin na wag bumitaw, wag umalis, wag umiwalay, kundi patuloy silang maging masigasig sa paglilingkod sa simbahan. Bakit ikaw din, pagod na, di ba? Tumahimik na, lumalayo, pero paalala, may mga taong handang makinig. Tandaan mo mga tugang yan. Kaya kamo halimbawa, nagbabalak na, ayaw ko na maglingkod sa parish namin. Ayaw ko na, pagod na po ako eh. At the same time, wala man lang, o yun, wala naman tumutulong sa akin, kaya ayaw ko na. Mga kaibigan, huwag ka mag-alala. May mga taong magpapadala ang Diyos. Tulad ba nung nakaraan Sunday, yung Gospel of the Good Samaritan. Tindan mo, may isang biktima na lupaypay, halos half dead nga, para mamamatay na, pero alam mo, may napadaan, hindi Hudyo, isa pa ito, stranger, Samaritano. Alam mo, ang Diyos nagpapadala rin ng tao, nagpapadala. Kaya sabi ko kanina sa simula, di ba, dapat maranasan natin ang pagkilos ng Diyos lagi sa buhay natin, na magpapadala ang Diyos ng tao na tutulong sa iyo. Kaya mahalaga po ito. Kaya tayo ay wag ka nang malak na umalis pa, o lumayo pa sa simbahan o bumitaw na, Kahit tayo pagod, kahit na tayo may paalala, may Diyos na patuloy na tumatawag at kahit na lumayo ka, pwede ka rin bumalik. Tandaan po natin yan. Tandaan mo, kailangan ka ng Diyos. Hindi, sasabihin mo yung paglilingkod mo sa simbahan, hindi dahil kailangan ka ni Father, hindi. Kailangan ka ng Diyos. Yun ang tandaan po natin. Ni may nakapansin sa iyo, hindi nakapansin sa iyo, hayaan mo, ang Diyos ay palagi nagpapansin sa iyo. Kaya tanong ko sa iyo, kumusta ka na talaga? Sabi dito. Sa puntong ito, alamin natin ang ilang dahilan kung bakit unti-unting humihina ang apoy ng ilan sa paglilingkod at kung paano natin ito maiiwasan. Mahalaga talaga yon. Maiiwasan natin. Na may mga aalis sa simbahan dahil wala na yung tinatawag natin apoy. Ang isa dyan, lack of spiritual intimacy. Kaya maganda po yun na pag tayo naglilingkod sa simbahan, ang unang natin ay Diyos, hindi si Father o hindi ang simbahan. Huwag mong paglingkuran ang simbahan. Ang paglingkuran mo ang Diyos. Kasi minsan, pinaglilingkuran natin ang simbahan, napapagod na tayong maglingkod sa simbahan, wala tayong nakukuha sa simbahan na yan Pero tandaan mo yun maglingkod ka sa Diyos. Maglingkod ka sa Diyos, huwag sa simbahan. Kasi kung naglilingkod ka sa simbahan, minsan mapuprostrate ka, mabibigo ka, minsan paalisin ka pa ng simbahan. Pero kung sa Diyos ka, naglilingkod, kaya nga mahalaga dito lack of spiritual intimacy, kaya may mga na umaalis. At sabi sa Gospel, chapter 15 of the Gospel of John, verse 5, apart from me, you can do nothing. Kaya pag humiwalay tayo kay Jesus, wala tayong magagawa. Kaya nga, mahalaga po talaga, palagi tayo. Kasi tandaan natin, busy sa ministry,
pero hindi busy sa Diyos. Yan ang problema. Maraming busy sa simbahan, busy sa parokya, pero hindi busy kay Lord. Ano? Busy sa ministry, pero hindi busy sa Diyos. Yun. Sino pinaglilingkuran natin? Si Father? Pinaglilingkuran simbahan? O, pinaglilingkuran parokya? O pinaglilingkuran mo ang Diyos? Yan ay kapag nawala ang devotional life, unti-unting mapapalitan ng performance ang intimacy. Yan ang problema. Kaya pag walang nakapansin sa atin, ayaw ko na mag-serve. Hindi man si Father man lang nagkumusta sa akin, inignore pa ako, nag-good morning ako, pagkatapos hindi man lang ako good morning ni Father, ayaw ko na. Bakit? Ang ministry ba is performance? Hindi po. Ministry is intimacy. Yan. Wala kang marinig mula sa Diyos. Yun. Kaya tandaan po natin maglingkod, hindi sa simbahan, hindi sa parokya, kundi sa Diyos. Yan. Kasi kung naglilingkod ka sa simbahan, naglilingkod ka sa parokya, naglilingkod ka sa tao o kay Father, pag hindi ka napansin, ay wala na. Ano? Bakit? Performance pa lang para makita ni Father, para makita ng mga taong simbahan. Ganun ba? Patay tayo dyan. Pero pag walang nakakita, hindi ka napansin, whatever, pero dahil ang lahat na ginagawa mo ay para sa Diyos, hindi para sa tao, okay lang yan. Di ba? Pangalawa, bakit minsan may umaalis o umiiwas sa paglilingkod sa simbahan? Kasi Father, burn out na Father eh. Burn out from wrong boundaries. Ang sabi dito, chapter 5 of Luke, chapter verse 16. Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Kaya tingnan mo si Jesus, sa kabila ng palaging busy, pagod na, hindi niya nakakalimutan magdasal. Yan importante mga tugang. Baka pagod na kasi Father, wala na akong panahon magdasal eh. O pagod na po ako. Yan. Kaya anong ginawa ni Jesus? Kaya hindi siya napapagod, hindi siya nabe-burn out. Kasi alam mo, pagkatapos palaging nakikipagkaisa sa Diyos. Okay? Maraming tumitigil sa ministry, hindi dahil sa masama ang ginawa nila, kundi dahil wala silang pahinga. Pagod ka na, Brad. Pagod ka na, sister. Ano? Limitasyon o proper delegation. Huwag mo sasarilinin. Ano? Huwag ikaw lang gawa ka ng gawa. Ano? Magpahinga ka naman. Serving without rest doesn't always mean you're being faithful. Sometimes it means you are not being wise. Dapat magpahinga ka naman. Yun. At kaya si Jesus nagpapahinga. Paano si Jesus nagpapahinga? No? He withdrew to the people, umaalis siya sa mga apostol at pumupunta sa isang lugar. Safe space. Importante sa buhay yan eh. Magkaroon tayo ng safe space at mag-pray. Yan. Ang pangatlo, mahalaga po ito. Offended but unhealed. Nasaktan ka, di ba? Kaya nga, ayaw ko na maglingkod sa simbahan. Bakit? Nasaktan na ako eh. Akala ko pa ng mga tao sa simbahan na yan ay mga banal. Pagkatapos, chinichismis pala ako. Ayaw ko na. Tandaan mo na, sabi ng Proverbs chapter 18 verse 19, a brother offended is harder to win than a strong city. Yan. May mga nawala sa ministry dahil nasaktan sila. Na sinasabi sa ugali, sa ugat ng hindi nagpag-usap issue, pero ang masakit, di nila dinala sa Diyos, kundi kinimkim. Yan ang masama. Huwag po nating kikimkimin ang ating mga problema. Kaya we have to lift them up to the Lord. Ako, pag may problema, Lord, may problema po ako. Tulungan mo po ako. Ayan ang nangyayari. Kinikimkim lang natin hanggang nandun, galit ka pa rin. Pero nasabi mo, Lord, galit ako doon sa taong yan. Father, Lord Jesus, galit po ako doon sa pari na yan. Bahala ka na po sa paring yan. Father, Lord Jesus, galit po ako sa taong yan. Bahala ka na po sa taong yan. Dalhin mo kay Jesus. Ang problema, hindi nila natin dinadala sa Diyos.
Kinikim-kim na lang natin hanggang tayo ay magkaproblema, hanggang pumutok ng Mayon Volcano. Yan ang problema. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Yan. But anyway, pag-usapan natin bukas uli ito, bakit may mga nawawala, Anyway, for the meantime, parang natin ito, alamin natin ang parang mga naglilingkod sa simbahan, para maiwasan natin yan, palakasin natin ang ating ugnayan kay Kristo. Pangalawa, pag pagod na tayo, marunong tayo magpahinga. Ayan, at pag nasaktan tayo, sabihin natin kay Kristo. Offended but unhealed. Mahirap po yun. Nasaktan ka na, nasugatan ka na, ang sugat mo humilom. Yan. Kaya mag-ingat po tayo. Napakaganda. But anyway, bukas ipagpapatuloy po natin yan. Anyway, ko na po yan. Na ilagay ko na po dito. Na-share ko na po yan. Kaya bukas akin. Bakit nawawala ang ibang tao sa paglilingkod sa simbahan? Yan pag-usapan natin. Napakaganda po ito. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Ito po muli si Father Butch. Nagpapasalamat po ako sa ating technical. I think ang technical natin yan si Ramir Tanay. Tama ba? Ramir, ikaw ba ang nandyan? Okay, sino ba? Si Ramir ba? Tingnan natin kung sino ang nandyan. Ramir. Thank you very much, Ramir Tanay, sa ating technical. Of course, sa ating IT and production, si Jerome Martinez. Ito po giraray si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, nagsasabing maray na hapon po sa Indogabos at tayo nawa ay laging pagpalain ng Diyos. Abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya. God bless. Bye-bye. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang, ha? Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan.